Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sabi ikaw na, po, patingin ko, attorney, dahil ang daming legal issues ngayon dito. No? Sabi ni Justice Ascuna ay kwan daw, hindi daw sapat yung 12 para tanggalin si Alan Peter as Senate President. No? Sabi naman nung ibang mga legal luminaries, no, katulad nila Justice Carpio, yung IBP, yung mga dean ng mga law school, etc. At kanina, kasabay ko si Senator Gordon, sabi niya, ano ba yung hinahanap nilang 13? Wala naman nakasulat sa konstitusyon. Ang nakasulat sa konstitusyon, majority. No? Kaya sabi niya, sapat na yung 12, hindi lamang para magtanggal ng Senate President, kung hindi pati mag-elect ng Senate President. So ikaw, attorney, ano bang legal opinion rito? Ako kasi, alam mo naman ako, wala akong alam dyan, no? Kaya ang daming legal question ngayon, no? At yun yung ginagamit, itong si Alan Peter Cayetano. pero ang pinakamatindi diyan na maglilinaw ng legal sasagot ng legal question na 'yan. Ang pinakamagaling ang opinion diyan, legal opinion si Attorney Loren Ligarda. Kita mo naman Tawa ko kanina, pinapakinggan ko siya. Sabi ko, kailan ba ito nagbasa ng konstitusyon? Matindi. Talagang ang kapituko ngayon hindi lang si hindi lang si Alan Peter. Pati si hindi ko maisip na ganun katindi si Loren ngayon. Talagang ayaw niyang bitiwan yung pagiging Senate President pro tempore. Oo. Talagang At ang justification niya unconstitutional daw yung ginawang pag-reorganize ng itong bagong majority ng Senado. Matindi. Unconstitutional coming from Attorney Loren Ligarda. Yes. Tumabi kayo lahat. Tumabi kayo. Kaya, natatawa ako dito sa natin. Pero, actually, nung dinaisek ko yan, nung diniscuss ko, sabi ko, may tatlong schools of thought regarding sa nangyari sa Senate noong June 3. Ang unang school of thought, syempre, at ito yung dominant na school of thought, ito yung sinasabi mong pananaw ng maraming mga deans, ng mga law schools, mga legal experts. Ito yung ina-adapt ng majority ng Senado ngayon na una, may quorum, yung 12 ay quorum yon. At dahil may quorum, mayroon silang authority na mag-transact ng business. At kasama sa pwede nilang i-transact na business ay ang pag-declare all positions vacant from Senate President down sa At pwede silang bumoto ng bagong officers except Senate President kasi 13 ang kailangan doon. Bakit 13? Kasi nakalagay kasi the Senate President and the Speaker of each house, of each respective house, shall be elected by a majority of all the members. Doon kasi malinaw yung of all the members. So, pero yung pag-declare ng all positions vacant valid. Yan yung yan yung pananaw ng marami. Ang pangalawang pananaw naman yung kila Cayetano at saka kay Attorney Loren Ligarda. Yung saka ni Attorney Marcoleta. Walang invalid lahat. Walang quorum kasi 13 dapat. Kahit yung pag-declare ng all positions vacant, unconstitutional yon. Kasi dapat 13. Yun yung sinasabi na. Kumbaga totally, walang legal na ginawa yung June 3. Ang pangatlong diyan yung sinasabi kong yung kay Ascuna na pananaw, yung kay Ascuna. Actually, ang sinasabi niya
as in so far as yung pag-declare ng positions vacant, pwede, pero from Senate President pro tempore down. Pero yung Senate President hindi, kasi ang requirement doon ay dapat kung ang nakaka-elect lang ng Senate President ay majority of all the members, which is 13 ang pinakamababa dapat, ganun din yung pag-alis ng Senate President. Dapat majority of all the members. Yun yung school of thought nila, Ascona. Kaya middle pero yung ibang decisions or business na trinansact nung June 3, yon, valid yon. At saka may quorum talaga kasi yung 12 quorum yon to transact business, except to remove the Senate President or to elect the Senate President. Kaya medyo middle ground yung kay kaya actually Nald, si Cayetano, nag-live siya ngayon. Nag-live selling na naman, Nald. Oo nga, binanatan nga ako eh. Ngayon, may dalang 3 libro. Ang unang libro daw yung Bible. Ang pangalawa yung 1987 Constitution. Ang pangatlo daw yung rules ng Senate. Ngayon, sa 3 daw na yon, kaya confident daw siyang masyado na kailangan niyang ipaglaban na Senate President siya. Kasi sa 3 libro na yun na hawak niya, yung Biblia, yung 1987 Constitution at saka yung rules ng Senate, siya ang Senate President. Pero mayroon na daw siya na formula, parang win-win solution. Kailangan daw mag-meeting sila ni Win Gatchalian. Ano kaya yun, Al? Baka makipag-consider eh. Kaya tulad yung ginawa niya kay Lord Velasco, mag-term sharing. Di ba? Yun ang kasunduan dati, term sharing. Pero nung natapos na yung term niya, ayaw na niya bumitaw. No? So baka sabihin niya kay Win Gatchalian, 1 year ako 1 year ako hanggang 2027. Tapos ikaw, 2027 to 2028. Baka yun ang sabihin niya. Mag-term sharing tayo. Tsaka, paano naman siya papaniwalaan kung ano man yung pinupropose niyang win-win solution na ang karakter niya hindi mo naman pagkakatiwalaan. Correct. Pero ayun hinold nila yung bogus Blue Ribbon Committee meeting nila, ang dumating 6 lang sila eh. Yung 4 hindi naman dumating, no? 4 o 5, di ba? So kaya ang sinasabi, may duda yung iba kung may tatalon na 1 o 2, no? Hindi natin sigurado. Until it happens, it didn't happen. No? Pero yun yung problema niya rito. Pero nag-agitate na siya. Narinig mo ba yung mga sumisigaw sa labas habang kinokondok nila yung bogus Blue Ribbon Committee hearing? Anong sabi nila? Sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacanang, lahat sunugin. Tapos nakipagbatuhan pa sa labas. No? So, ibig sabihin ay willing si Alan Peter to burn the house down. Sunog sigaw. Literally, ang sinisigaw ng mga supporter niya, sunog. Kaya literally, willing siya to burn the house down. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.